Ariana POV. Nasa gilid ako ng sliding door ng veranda. Hawak-hawak ang isang baso ng juice na hindi ko nainom. Tahimik ako nakatayo habang pinagmamasdan sina Zephyr at Emmanuel na nag-uusap sa garden. Maganda ang sikat ng araw, may konting hangin at tila bang lahat ng ingay sa paligid ay nawala maliban sa boses ng mag-ama. Napangiti ako, hindi ko inaasahan na magiging ganito kapayapang umagang ito. Pero higit sa lahat, hindi ko inaasahan na maririnig kong susunod na mga salita mula kay Emmanuel. Daddy, sabay kurot ni Emmanuel sa braso ni Zephyr na nakaupo sa bangko. Tugon ni Zephyr habang nag-aayos ng laruan ng anak. Aalis pa ba si Ate Ariana? Tanong ng bata. Marahang-marahan na para bang takot siyang marinig ang sagot. Biglang tumigil sa paggalaw si Zephyr. Napatingin siya kay Emmanuel. Seryosong muka pero malambot ang mga mata. Bakit mo naman naitanong yan? Tanong niya, pilit na pinapanatiling pagiging kalmado. Kumunot ang noo ng bata at nagdadabog, panungkonti ang paa. Kasi dati umalis siya. Wala man lang paalam, tapos ngayon nandito na siya ulit. Paano kung bukas wala na naman siya? Tumingala siya sa kanyang daddy. Ayaw ko na, gusto ko na po siya dito. Lagi, doon ako muntik na mabitawan ng baso. Diyos ko, ang sakit palang marinig yon, yung alam mong kahit na anong paliwanag ang ibigay mo, may bahid pa rin ng tampo sa puso ng bata. At kasalanan mo yun. Hindi siya aalis, sagot ni Zephyr ng mariin. Alam mo kung bakit? Umiling si Emmanuel. Kasi sinabi niya sa akin at naniniwala ko sa kanya. Pumungay ang mata ni Emmanuel. Promise? Promise. Lumapit si Zephyr at kinabig si Emmanuel papunta sa dibdib niya. At kung aalis man siya, ikaw ang unang makakaalam. Pero ngayon nandito na siya. Wala nang aalis. Ako mismo hindi papayag. Natahimik ang bata at sa sunod na sandali, mahigpit niyang niyakap ang kanyang daddy sabay bulong. Gusto ko kasi siya sa buhay natin, daddy. Hindi ko na napigilan ng pangiti. Ang puso kong matagal nang pinipigilan tumibok ay parang sinapak ng emosyon. Kung hindi pa ako lumayo, baka pumasok na ako sa gitna at yakapin silang pareho. Pero hindi ko ginawa. Dahil sa pagkakataong iyon, gusto kong pakinggan lang ang batang lalaking sobrang mahal ko na kahit hindi ko siya kadugo. Naramdaman kong para ko na siyang anak at ang lalaking. Ewan, ang lalaking ayaw kong layuan. Kahit pilit ko sinasabi sa sarili wala kaming label. Mahal ko sila at sa narinig kong usapan nila sa puso kong palihim na kinikilig. Alam kong ito na yung buhay na gusto kong piliin. Napakagat ako sa labi. Hindi na ako nakatiis. Lumabas ako mula sa pinagtataguan at marahang lumapit sa kanilang dalawa. Ayan na si Ate Ariana, sabay turo ni Zephyr kay Emmanuel. Pagkatingin sa akin ng bata ay parang may konting pagtatampo pa rin sa mga mata niya. Pero hindi na rin niya naitago ang saya. Bumangon siya mula sa pagkakaupo at tumayo sa harap ko. Nautal ako lumuhod sa harap niya. Emmanuel, sorry kung bigla ko nawala dati. Nakakunat pa rin ang noo ng bata habang nakahalukip-kip. Nagpaalam ka ba sa akin nun? Tanong niya, parang isang bata naglalambing, pero pilit nagpapakatatag. Umiling ako, napayuko. Hindi at mali yun, umangat ang paningin ko. Pero nandito na ako ngayon, at kung papayagan mo ko, hindi na ako aalis. Gusto ko dito, sa tabi mo. Saglit siyang tumahimik, tumingin kay Zephyr na parang nagtatanong siya muling bumalik ang mga mata niya sa akin. Sigurado ka? Wala nang aalis? Tumango ako. Promise. Kahit may bayad si Ate Ariana kay Tito Alex? Tanong pa niyang bigla na ikinatawa ni Zephyr. Namula ako sa hiya pero natawa rin. Hindi na, wala na yon. Ikaw nang boss ko ngayon. Nagsimulang lumambot ang mukha ni Emmanuel at dahan-dahan siyang lumapit. Hindi ako gumalaw pero nagulat ako nang maramdaman ko ang malilit niyang braso sa leeg ko. Okay, payag na ako. Basta ikaw magpapatulog sa akin gabi-gabi. Napaluha ako habang niyayakap siya pabalik. Oo, pangako, hindi na kita iiwan. Sa gilid ng mata ko'y nakita ko si Zephyr, nakasandal sa poste. May ngiting hindi matatalo na kahit na anong galit o tampo. Para bang sa isang iglap, buo na ulit kami. Buo na ang araw ko. At sa piling na magamang ito, nararamdaman kong sa wakas, may tahanan na rin ako. Ariana's POV. Gabi, tahimik ang paligid. Pumasok ako sa kwarto ni Emmanuel. Dalang paborito niyang stuffed toy. Nasa kama na siya, nakasilip lang sa kumot at parang may inaantay. Ayan na si Ate Ariana. Mahina kong sabi habang pinapatay ang ilaw sa kisame at iniwan na lang ang lampshade. Ngumiti si Emmanuel at tinapik ang tabi niya. Dito ka matulog ate, para siguradong ako hindi ka naaalis. Natawa ko pero humiga rin ako sa tabi niya.
Mahigpit ang yakap niya sa staff toy at sa akin. Wala pang ilang minuto bumigat ng mga mata niya. Bago siya tuluyang makatulog, narinig ko siyang bumulong. Buti na lang bumalik ka ate, hindi na ako mawawala. Sagot ko habang hinahaplos ang buhok niya. Tahimik, payapa. Parang sandaling natigil ang mundo, pero maya-maya, bumukas ang pinto. Maingat na pumasok si Zephyr. Bitbit ang kumot. May space pa ba? Tanong niya, bahagyang nakangiti. Halika, sabi ko, kahit na may kabang hindi ko maipaliwanag. Humiga siya sa kabilang gilid ni Emmanuel. Saglit kami nagkatinginan sa dilim. Walang salita, pero lumipas ang ilang minuto. Pareho kami nakatingin kay Emmanuel na mahimbing na natutulog sa pagitan namin. Salamat, mahina niyang sabi. Dahil bumalik ka. Hindi ko alam kung tama pero naramdaman kong dito ako kailangan. Hinawakan ni Zephyr ang kamay ko sa ibabaw ng kumot. Mainit, mahigpit. Hindi lang siyang kailangan ka, Ariana. Ako rin. Natahimik ako pero hindi na ako bumitaw. Sa gabing ito, sa piling ng mag-ama, ramdam kong isang bagay na matagal kong pinangarap. Ang maging bahagi ng isang buong pamilya. At kahit hindi pa malinaw ang lahat, ramdam kong nagsisimula ng bago naming kwento. Kinabukasan, almusal. Habang hinihigaan ko pa ang unan, narinig ko ang tahimik na halakhak ni Emmanuel mula sa kusina. May mga yabag na dumaan sa labas ng kwarto ko. Kasunod ng tunog ng pinggan at kutsara. Dahan-dahan akong bumangon, nag-ayos at lumabas ng kwarto. At sa eksaktong sandaling yon, parang bumagal ang oras. Nakita ko si Zephyr, nakasuot ng apron. Oo, apron talaga habang nagsasali ng gata sa baso ni Emmanuel. Si Emmanuel naman ay nakaupo sa high stool, nakatingala kay Zephyr habang kumakain ng pancakes. Daddy, dapat lagi may prutas sa gilid, sabi ni Ate Ariana. Sabi ni Emmanuel habang turo ng turo sa plato. Bossy ka talaga, biro ni Zephyr habang nakangiti. Mana ka yata sa ate mo, napahagikik ako at saka lang ako nila napansin. Tumayo agad si Emmanuel at lumapit. Ate, good morning, niyapos niya. Ako kagad sa bewang, good morning baby boy. Yumuko ako para halikan siya sa noo. Ang bango ng almusal natin ha? Si daddy ang gumawa, proud niyang sabi. Paglingon ko kay Zephyr, pinunas niyang kamay niya sa apron at tumingin sa akin. Alam kong late ka magising kaya pinagluto na kita. Ngumiti ako at bago pa ako makasagot, humakbang siya papalapit at kinuha ang kamay ko. Pinaupo niya ako sa mesa. Sige na, tikman mo. Hindi ako chef pero sinubukan kong alalahanin yung mga gusto mo noon. Pagkagat ko ng pancake natigilan ako. Fluffy, sweet, templadong-templado. Masarap, bulong ko habang nararamdaman kong parang mas naging masarap pa dahil siya ang gumawa. See, pwede na ako mag-retire bilang CEO. Magpa-pancake business na lang ako. Natatawang sabi niya habang binuhusan ng syrup ang sarili niyang plato. Tumawa rin ako. Sa tagpong yon walang tensyon, walang problema. Parang normal lang. Isang ama, isang anak at ako sa mesa, kumpleto. Pagkatapos namin kumain sabay-sabay pa kami nagligpit. Si Emmanuel panay ang kwento tungkol sa panaginip niya. Si Zephyr panay ang sulyap sa akin. At ako panay ang ngiti. Kasi sa wakas, kahit ilang minuto lang, naramdaman kong parte ako ng tahanan. Naiwan kaming dalawa ni Zephyr sa dining area matapos samahan si Emmanuel ni Yaya Felicidad pabalik sa kwarto para makapagpahinga. Tahimik, wala ni isa sa amin ang unang nagsalita. Pero ramdam ko yung mga sulyap niya habang ako'y nagliligpit ng mga plato. Hinayaan ko muna. Ayokong umasa sa kung ano man ang nasa isip niya. Hanggang sa siya nang bumasag. Sa katahimikan, pwede bang itanong ko na ngayon, Ariana? Napalingon ako sa kanya, nakaupo siya sa tapat ko, nakahilig sa siko at diretsong titig. Hindi ako makagalaw sa gulat. Tungkol saan, tanong ko, kahit na ma-idea na ako. Sa atin, tayo na ba? Parang may kumiliti sa dibdib ko. Parang gusto ko tumawa sa kaba pero gusto ko ring magtago sa ilalim ng mesa. Ha? Pilit kong pinananatili ang mahinahong boses. Tayo na ba? Ulit niya, mas mababa ng boses niya ngayon. May kasamang sarkastikong ngiti. O kailangan ko pa bang porman na manligaw? Napayuko ako at pinilit ang sarili kong wag mapangiti. Pero hindi rin ako kaagad nakasagot. Gusto kong maging tapat sa nararamdaman ko. Pero gusto ko rin tiyakin na hindi ito basta-basta. Zephyr, ibinaba kong plato tiningnan siya ng diretso. Gusto ko, pero sana, manligaw ka muna. Napakanot ang noo niya, halatang hindi niya gustong sinabi ko. Manligaw? Bahagyang inulit niya. Sa dami ng pinagsamahan natin, sa lahat ng sakit ng ulo at puso na pinagdaanan natin, maliligaw pa ba ako? Gusto ko na ngayon, Ariana. Hindi bukas, hindi pa unti-unti. Ngayon, tayo. Napatingin ako sa labas ng bintana. Pilit ko nilulunok ang kaba sa lalamunan ko.
Gusto ko na rin pero gusto kong marinig mula sa kanya na ako lang, na wala siyang ibang iniisip kundi ako at si Emmanuel. Zephyr, hindi ko naman sinasabing ayoko. Gusto ko lang ng konting panahon. Gusto kong maramdaman na pinipili mo ko, na kahit may history tayo, pipiliin mo pa rin akong ligawan at panindigan. Tahimik siyang sandali. Parang iniisip niya kung paano ako kukumbinsihin hanggang sa nagsalita siya ulit. Baka kasi habang nagpapakipot ka, agawin ka ni Alex. Gusto ko nang sigurado na ikaw, sa akin, hindi bilang ina ni Emmanuel, hindi bilang tagapuno ng kulang sa buhay ko, kundi bilang babae ko, Ariana ko. Boom! Parang tinamaan ako ng bus. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Pero ramdam ko, seryoso siya at mas lalo ko naramdaman na mahirap siyang tanggihan. Kaya ngumiti ako, mahina at sabay-sabing, Zephyr, kung gusto mo talaga ako, huwag mo kong takutin, ligawan mo ko hindi dahil natatakot kang maagaw ako, kung hindi dahil mahal mo ko, napangiti siya. Yung tipong tagumpay ang pakiramdam niya. Kaya mo kong paikutin, Ariana? Aniya. Pero sa bandang huli, alam mong hindi kita bibitawan at sa saglit na yon, hindi na ako nagsalita. Kasi kung magsasalita pa ako, baka mapa-oo na talaga ako. Tahimik kami nagkatinginan ni Zephyr. Matapos ang matinding pagtatapat niya, ramdam ko pa rin ang pintig ng puso ko. Hindi pa rin bumabagal, parang ayaw magpahuli sa lahat ng naririnig ko mula sa kanya. Ang mga mata niya ay diretso lang sa akin. Parang sinasabi niya na wala nang ibang babae sa paningin niya kung hindi ako lang. Pero kahit na anong kilig ang nararamdaman ko, hindi ko pa rin kayang ipikit ang mga mata sa katotohanan. Zephyr, mahinang sambit ko. Paano si Noemi? Kitang-kita kong biglang pagbabago sa ekspresyon niya. Hindi siya nagalit, pero tila may bumigat sa balikat niya. Dumaan ng ilang segundo bago siya sumagot. Simula na makilala kita, Ariana, nagbagong lahat. Hindi ako kumibo, hinayaan ko siyang magpatuloy. Akala ko noon sapat na yung tahimik na buhay, yung wala kang pinapakialaman, walang gumugulo sa'yo. Pero nang dumating ka, na-realize ko may kulang, naging maliwanag ang lahat, hindi lang dahil kay Emmanuel, kung hindi dahil sa'yo. Bigla kitang hinanap sa araw-araw sa bawat gising ko. Hinahanap kita at napagtanto ko, hindi ko na kayang bumalik sa dati. Zephyr, bulong ko, nanginginig ang boses. I'm fixing it, Ariana. Seryoso niyang sabi. Maayos kong tatapusin to sa legal na paraan. Ayaw kong gawing madumi ang pagitan natin. Ayaw kong patagong mahalin ka. Gusto ko kapag pinili mo ko, wala nang ibang tanikala, wala nang sagabal. Nanatili akong tahimik, parang may bumabara sa lalamunan ko. Gusto kong umiyak sa kaba, sa takot, sa hindi ko maintindihang damdamin, pero higit sa lahat gusto kong maniwala. Dahil sa panahong ito, si Zephyr na lang ang tanging lalaking kayang magpatibok ng puso kong dating tinuruan ng sakit at pag-iisa. Hindi ko ipipilit kung hindi mo pa kaya, dugtong niya, pero gusto kong malaman mo, Ariana. Mahal kita, at handa akong mawala ang lahat, mapasayo lang. Pumikit ako saglit, tumingin sa kisame, pilit pinipigil ng luha. Bakit ba ganito katindi ang epekto niya sa akin? Bakit kahit na anong takot, gusto kong sumugal? Pagbukas ng mga mata ko, nandun pa rin siya. Walang alinlangan, matatag, at sa loob ng puso ko, may boses na bulong ng bulong. Kung hindi ito totoo, bakit ganitong tibok ng puso mo? Tahimik kaming dalawa, parang sabay kaming hinihigop ng katahimikan ng kwarto. Sa dami na nasabi namin, parang may kulang pa rin. Yung mga matang kanina pa nakatitig sa akin parang may gustong itanong. At alam ko na kung ano yon. Dahan-dahang lumapis si Zephyr, hindi siya nagmamadali pero ramdam kong bigat ng bawat takbang niya. Hanggang sa naramdaman ko na lang ang init ng hininga niya sa pagitan naming dalawa. Ariana, bulong niya. Mahal mo ba ako? Napatitig ako sa kanya. Hindi ako kaagad nakasagot, hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil natatakot akong sabihin ito ng malakas. Dahil ang pag-amin ay parang pagtalon sa isang bangin. Wala kang kasiguraduhan kung may sasalo sa'yo sa ibaba, pero hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang magsinungaling pa, lalo na sa sarili ko. Oo, Zephyr, mahina pero buo kong sabi. Mahal kita. Nagulat ako sa sarili ko. Biglang gumaan ang dibdib ko, parang may tanika lang nahulog mula sa puso ko. Hindi siya sumagot, hindi niya kailangan. Dahil ilang sandali lang, marahan niyang hinawakan ang pisngi ko. Tinitigan ako na para bang ako na ang tanging babae sa mundo. At dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa akin. At doon, marahan niya akong hinalikan. Hindi yun mapusok, hindi rin yun halik ng pagnanasya. Yun ay halik ng isang lalaking matagal na naghihintay. Isang halik na puno ng damdamin. Parang gusto niyang ilipat lahat na nararamdaman niya sa akin sa isang dampi ng labi. At sa bawat segundo ng halik na yon, ramdam ko kung gaano niya ako pinili, kung gaano siya sigurado at sa wakas, sigurado na rin ako. San ba tayo pupunta? Tanong ko habang nakatingin sa malawak na tanawin sa labas ng kotse. Ramdam kong malamig na simoy ng hangin kahit naka-aircon kami.
Tahimik lang si Zephyr habang nagmamaneho at ang pilyong ngiti niya sa gilid ng labi na malalong nagpakaba sa akin. Hindi namin kasama si Emmanuel. Ngayon, sabi niya kasi, gusto raw niyang bigyan ng espesyal na oras ang anak niya na parang hindi ako kasama sa plano. Pero hindi ako nagtampo. Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako na nakikita kong binibigyan niya ng atensyon si Emmanuel. Sa ganitong paraan, iba na talagang Zephyr ngayon. Mas tahimik, mas mapagmasid, at mas totoo. Sorpresa, may kling sagot niya. Hindi inaalis ang tingin sa daan. Basta wag kang mag-alala, safe ka sa akin. Ewan ko ba pero sa simpleng salitang safe parang biglang lumambot ang puso ko. Sa dami ng pinagdaanan naming tampuhan at mga tanong na walang kasagutan noon ngayon, tila unti-unti ng sakit nabubuo ang sagot. At heto ako, muling natututo kung paano magtiwala. Tahimik kaming dalawa ng ilang minuto, pero sa loob-loob ko parang may fireworks na sumasabog. Ilang ulit ko na rin sinilip ang mukha niya. Minsan nahuhuli ko siyang sumusulyap, tapos biglang mag-aayos ng upo para bang nahuhuli ko sa isang lihim. Kailangan ko bang maghanda ng sarili ko emotionally o physically? Biro ko, pilit na pinapawi ang kaba. Ngumiti siya. Both, napatawa ako. Grabe ka, kinakabahan na nga ako. Basta Ariana, saglit siyang tumigil sa pagsasalita saka tumingin sa akin ng seryoso. Ngayong tayo na ulit, gusto ko lang na maramdaman mo kung gaano kita pinili at kung gaano mo ako nabago. Napalunok ako, hindi dahil sa takot ko, hindi dahil sa bigat ng sinabi niya. Totoo bang ako ang dahilan ng lahat ng pagbabagong yon? Nilingon ko siya at kumiti. Okay. Kung saan mo ko dadalhin, tiwala ko sa'yo Zephyr. At sa sagot kong yon, bigla niyang hinawakan ng kamay ko habang nagmamaneho. Marahan lang pero sapat na para pasayahin ang buong araw ko. Maya-maya pa, huminto kami sa isang private resort na tila kinuhang buo ni Zephyr para sa araw na ito. Pagkababa ko ng sasakyan, napatingin ako sa paligid. Tahimik, presko ang hangin at napapalibutan ng mga punong tila ba sumasayaw sa lambing ng simoy ng umaga. May maliliit na ilaw sa mga pathway at isang gazebo sa gitna na may puting kurtinang humahampas sa hangin. Zephyr, napahawak ako sa dibdib ko. Ang ganda naman dito. Ngumiti siya, pinagbuksan ako ng pinto sa resort lobby at inalalayan papasok. Para sa'yo talaga ito, Ariana. Bakit? Tanong ko habang halos mahulog ang pangako sa bawat dekorasyon. May mga puting bulaklak sa gilid ng daan at mga frame na larawan ng batang si Emmanuel at ako. Napahinto ako sa isang frame, nakuha pala namin ni Emmanuel noong minsan ko siyang pinakain. Hindi ko akalaing may ganun palang eksena na nakuhanan. Zephyr, bulong ko ulit. Halos hindi ko alam kung anong mararamdaman. Ginawa mo lahat to? Tumango siya sa kamarahang hinawakan ng kamay ko. Oo, kasi gusto kong iparealize sa'yo kung gaano ka kahalaga. At gusto ko rin sanang malaman mong tunay kong pakay. Napalingon ako sa kanya, may kaba sa dibdib. Hindi lang to date, Ariana. Hindi lang to sorpresa. Gusto kong alukin ka ng isang bagay na masigit pa sa pagdadalawang isip. Anong bagay? Mahinang tanong ko. Halos hindi makatingin sa mga mata niya. Hinila niya ako sa gazebo. Sa gitna noon may maliit na mesa. Sa ibabaw, may isang simpleng envelope. Kontrata yan, aniya. Napakunot ang noo ko. Kontrata? Basahin mo. Binuksan kong envelope at binasang ilang linya. Hindi ako makapaniwala. Ang nakasulat doon ay malinaw, isang dokumentong pagpayag ko na maging legal guardian ni Emmanuel, na ako si Ariana ay maging opisyal na ina ng bata. Napatingin ako kay Zephyr, nangingilid ang luha. Zephyr, hindi ko hinihingi sa iyo ito dahil kailangan ko nakasama. Mahina pero matatag ang boses niya. Ginagawa ko to dahil alam ko sa sarili ko na ikaw ang kailangan namin Emmanuel at higit sa lahat ako. Lumapit siya sa akin, mas malapit pa, hanggang magpantay ng mga mata namin. Will you be my wife? Ariana? Tanong niya. Parang tumigil ang mundo ko, mas tinitigan ko siya. Hindi ako makapagsalita kaagad pero ramdam kong tibok ng puso ko. Mabilis pa sa normal. Parang sinasabing ito na ang tamang panahon, na ito ng lalaking kaya kong pag-alayan ng pagmamahal. Hindi lang para sa anak niya, kundi pati sa kanya. Zephyr. Napakagat ako sa labi ko. Kung maliligaw ka na muna, baka mas madali ko masasagot yan. Gumisi siya. Hindi ako magaling manligaw, pero magaling ako magmahal. At bago pa ako makasagot, lumapit siya tinilikan ako sa noo, pababa sa labi. Banayad, mainit, tapat. Tila yun ang simula ng panibagong yugto, hindi na kontrata, kundi na isang pusong matagal nang naghintay. Oo, Zephyr. Simula ngayon, ako na magiging ina ni Emmanuel at kung darating man ng tamang panahon, baka ako na rin ang magiging asawa mo. Nang matapos ang lahat ng sorpresa ni Zephyr, wala pa rin ako masabi.
Nakatulala lang ako habang pinagmamasdan siya na nasa tabi ko. Nakaupo sa duyan ng gazebo, tahimik lang na pinaglalaroan ng daliri ko. Nakadantay ang ulo ko sa balikat niya, tahimik ang paligid, pero ang puso ko maingay, tumitibok ng sobrang lakas. Parang sinasabayan ng bawat paghinga niya. Hindi pa rin ako makapaniwala, mahina akong sambit. Sa alin? Tanong niya pabulong, habang hinahaplos ang buhok ko. Na nandito ako, kasama ka, at parang panaginip lang lahat ng ito. Napangiti si Zephyr. Kung panaginip man ito, gusto ko nang hindi magising. Napalingon ako sa kanya, nagkatitigan kami. Yung tipong parang may sariling mundo. Ilang segundong tahimik lang kami hanggang siya na ang unang nagsalita. Alam mo ba kung gaano kahirap pigilan ang sarili ko? Mahina niyang tanong. Napakunot ang noo ko. Pigilan saan? Pigilan ang hindi mahalin ka, bulong niya. Sa lahat ng pinagdaanan natin, Ariana, sa lahat ng sakit, tampuhan, pag-iwas, nandito pa rin ako. Kasi alam kong ikaw ang gusto ko. Ikaw ang pinili ko. Hindi ko napigilan ang mga luhang tumulo. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa kabuuan ng emosyong nararamdaman ko. Hindi ko inasahan na sa lahat ng taong maaari kong mahalin, si Zephyr pa magiging sagot sa mga dasal ko. Yumakap ako sa kanya, mahigpit. Ramdam kong bawat tibok ng puso niya habang yakap niya ako pabalik. Hindi na ako aalis, Zephyr, bulong ko. Hindi ko na kayang iwan ka. Si Emmanuel, lalo na ikaw. Muli siyang umiti at marahan ako hinalikan sa noo. Tandaan mo yan ha, kasi kapag umalis ka ulit, ngumiti siya na may kilig pero may halong babala. Susundan talaga kita kahit saan ka pa magtago. Napatawa ko. Stalker? Hindi, ngumiti siya. Future husband mo.